naman ang buhay. Diba? Alam mo, ito ngayon ang problema dahil malinaw na talagang kumbaga the lines have been drawn. Ang tanong ngayon diyan, ano ngayon ang galaw ng bawat partido? Anong gagawin niya, Senator Ivy? Ano galaw? Yan, tama si Justice ano pangalan nito, Remulla. Si Amy na makakasagot dito sa pambabastos kay Apo Lakay. Amy, kumilos ka. Anong magiging stand nito? Dahil she has always ito, it redefines the whole territory. Tama. Dahil ano ngayon Sinama na siya. May sinabi ba kayo? Sinama na siya. Ano sinabi ko sa chat Siya sinasabihan. Kasi group chat daw yung group chat yun. Sinama siya. Yung sinabi niya. Pag hindi niyo ako tinigilan. Pag hindi niyo ako tinigilan, hukayin ko yung tatay mo at ito, recently lang sinabi ko sa ito kahapon sa lang. press conference. Kahapon lang, Okay. Medyo mabigat. Tatapon ko sa West Philippine Sea. Okay, tamo. Amy, aksyonan mo to. Lagi mo sinasabi, pinagmamalaki ang tatay mo. Sabi mo, katulad ni namayapang Ferdinand Marcos Sr., yun ang sinusundan mo. Ngayon, tamakbo ka. Sabi mo, independent ka. Dala-dala mo lang ang pangalan ng tatay mo. O ngayon, binabastos yung tatay mo. Anong gagawin mo ngayon? Magsasawalang kibuka? So ano na ngayon ang reaction naman ni... Walang sinasabi pa si Senadora. Talagang the lines have been drawn. So, hindi lang the lines have been drawn, the manner by which the knives have been put out already. The knives have been drawn, the knives have been out, and the manner by which it was done. Yun ang iba. So talagang iba. Talagang kumbaga boss, na tayo. Parang naghiwalay na tayo ng landas dito. Hindi lang yun. Yung behavior niya talaga. It's more of it's the manner. manner. Because she's the vice president. Ibang so yung puputulin ng ulo ng presidente. Mga ganon. Kita mo, bawal yun eh. Ano yun? Grabe yun. Pwede ka lang kasuhan nun eh. Kasi hindi ka ordinaryong tao, tandaan natin. Vice presidente ka. At ang vice presidente is spare. Spare yan. Spare yan. Diba? Yan ang reserba ng ating Pangulo. Kasi kung may mangyari sa Pangulo, siya ang reserba. Ngayon, kung yung reserba mo, gigil na at kitang-kita mo, pupugutan ka ng ulo at gusto niya pang maging designated survivor na ina-adapt niya yung konstitusyon ng Amerika. Hindi ba naman tanga? Ina-adapt yung konstitusyon ng Amerika, kundi ba naman tanga-tanga talaga? Unbecoming yon na etong vice-presidente mo nagbibigay na ng threat mismo, lantaran sa buong nasyon o Pilipinas na gusto kang pugutan ng ulo. Hindi magandang joke yun, hindi magandang biro yun, at the way she delivers, seryoso talaga. Pati yung pambabasto sa tatay, seryoso talaga. Diba? Kaso, ano sabi niyo, spare? Ano, yung flat na yung spare? Hindi lang flat. Hindi po flat ang tawag. Flating gutom. Yan ang itawag nyo. Yung spare, flating gutom. Gutom sa pera, gutom sa pangyarihan. Kaya, flating gutom. She may not like, she may not like. Diba? Gustong-gusto lang maupo. Kasi nga, abot-abot ang kaso.
Kaya, ang pagiging presidente, ang nakikita niya na ng opsyon para mabago ang lahat ng dilubyong sinasapit niya. Naisip niya? Oo, napuputulin niya. Hindi ko maintindihan kung ba't ganun siya mag-isip ngayon. Ano yan, delikado tayo dyan kasi, she's the vice president. Ayan na, nagsasalita na po ang Secretary of Justice. Nagsasalita na po. At malamang may gagawing action to. Direkta to si Remulla nandyan. May gagawing action to. Hindi pwedeng palampasin to. Kasi pag pinalampas mo to, sobra-sobra na. Ang dami ng pinalampas dito sa impactang patay gutom sa pera. Anything happens to, and anything happens. He's not getting yung proper advice dun sa kanyang mga staff dyan sa OBP. Di ba parang... More on, ganun din kasi sila. I mean, very emotional. Shoot from the hip ngayon sila dahil they feel that their backs are against the wall. Diba kung may issue sila doon sa mga congressmen, di ba kuhanap kayo ng bala. Di ba? Tingnan ninyo kung sino yung nag-i-issue sa inyo. Tit for tat kayo. Pero hindi yung pwedeng personalan. Alam nyo, mag-ingat din tayo sa salitang impeachment. Kasi pwede po tayong taniman yan eh. Yung nasa panig nila mag-file ng impeachment. Magpapile sila ng impeachment na sobrang weak o mahina. Na ang target lang po nila ay mapawalang sala o mapatagal si Sara. Mag-ingat tayo sa salitang impeachment. Kasi madali mag-file ng impeachment. Pero tignan natin yung basis, yung nilalaman o yung context ng impeachment. Kasi mamaya, mga kaalyadong abogado lang yan na congressman ni Sara. Pag pinail po yan, after 1 year uli pwede mag-file. Ibig sabihin, napa-safety pa siya. Dahil iniisip niya na walang magpa-file, decline ng impeachment niya. So, pinoprolong niya lang yung process. Kaya mag-ingat tayo sa pagka-file ng impeachment, bantayan natin yan. Kasi, pwede yan gamitin nila na sila ang mag-file, kaalyado nila, para lang talagang may masabing mag-file at alam nilang made-decline. Mami Mimi, maraming salamat. Tama, Aeromed. Andito mismo ang DOJ. Ngayon, andito yung DOJ. Siyempre, nandiyan na yung impeachment na iniisip nila. Mag-ingat tayo. At pangalawang problema, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, pag napasa ang impeachment, check tayo, check sa Congress, sa Senado. Tandaan nyo yan. Sasabihin ko sa inyo, check sa Congress, tayo sa Senado. Bakit? Robin Padilla, lahat ng kaalyado ng Duterte nasa Senado. Decline uli. Pero, tandaan natin, eto na, kung sakaling i-decline nila yan at matibay ang basis ng impeachment, i-decline man lang ng Senado yan, diyan na po nila mararanasan uli ang people power. Sinasabi ko sa inyo. Yan na ang panibagong pag-usbong ng people power. Sa bilis ng teknolohiya, diyan nila mararanasan ang resulta ng gagawin nilang kababuyan if the impeachment case kay Sara ay mataas ang basis for impeachment. Hindi nyo pwedeng manipulayin yan. Kung yung era Estrada, teki-teki pa ang technology. Ngayon, sobrang bilis ng information, sobrang bilis na in a blink of an eye, kaya mong magpasa ng information at malaman ng iba't ibang parte ng mundo. Hindi nyo maduduga at mauungas ang tao. Diba? Ngayon, kapag nakapasa sa Congress to, pinasok sa Senate, babuin ng Senado, malalaman nyo ang galit ng tao.
Sinisigurado ko sa inyo yan. Yan lang naman ang 2 options pagpipilian natin eh. Yan ang 2 options. Mag-ingat tayo sa fake impeachment complaint. Dahil matindi yan, fake impeachment complaint. Nag-file ang mga kaalyado nila talaga para lang mapaprolong si Sara. Gagawin nila yon para lang nakaban ng 1 year na hindi pwede mag-file. Ayun ang plano nila dyan. Maraming ganyang pangyayari. Kaya mag-ingat tayo dyan. Pangalawa, mag-prosper ang impeachment ng hinain ng talagang malakas ang basis, pero bababuin ng Senado, makikita nyo ang totoong puwersa ng taong bayan dyan. Kasi on a higher level na to, etong kaalaman ng mga tao, on a higher level na po ito. Pinakalat na sa buong Pilipinas ang kawalangyaan ni Sara. Ang mga tao nagsasalita na talaga. Bisit na bisit. Doon pa lang sa sinabi niyang pagpapaukay kay Apo Lakay, kahit hindi loyalista, isang ordinaryong Pilipino, bisit na bisit. Anong kinalaman ng patay na tao sa sitwasyon ng bansa ngayon? Anong kinalaman ng patay na tao? Kapag ginamit mo ba yung patay na tao, magbabago ang sitwasyon ng Pilipinas? Kapag ginamit mo ba yung patay na tao, magiging maayos ang buhay ng Pilipino? Diba? Thank you, Mami Mimi. I vote for Nyolo. Thank you, Mami Mimi, for the wonderful idiomatic expression. Meron tanong dito, yung nangyari doon, Sir John, meron pa bang galaw na pwede pang gawin? For example, actually, nag-file na si... It violates, I know there's a presidential decree that does not allow you to do that. Yung mga yung salita niya against the president. Merong presidential decree, sabi ko sa inyo kikilos si Remulla dito. May presidential decree na hindi mo pwedeng gawin yan. Meron. Kasi unethical yan Kabastusan yan. Ang gobyerno hindi lang yung serbisyo tao, serbisyo sa Pilipino. Yung image mo, role model ka. Role model ka ng bansa. Magiging inspirasyon ka ng bawat Pilipino. Kung nagsisikap ka para sa Pilipino, ang Pilipinas maiinspira sa'yo na gumawa ng tama, sapat at nararapat. Pero yung kikitaan mong ganyan ng vice-presidente mo, pangalawang pinakamataas ng bansa, anong mapupulot mo? Patayan? Pugutan ulo? Bastusan ng patay? Ayun ang mapupulot mo? Corazon Bareng, maraming salamat po. Tandaan mo, role model ka, kapupulutan ka ng aral, kapupulutan ka ng ugali, pamantayan ka. Ano napulot sa'yo? Bullshit, fuck you. Ayun napulot sa'yo, bullshit, fuck you. Road to hell. Si President Duterte nag-file ng di ba? Ayun ang natin. Ayun ang natin diyan. Kikilusan ni Remulla to. Gagawa si Remulla ng para dito kasi hindi nararapat to at mahirap palagpasin to. Mahirap palagpasin. Alam mo yung pinalagpas mo, tas pinalagpas mo kasi yan tuloy, inulit-ulit. Ayun na ang mangyayari dito, uulit-ulitin niya na to. Kasi sabi niya, hindi naman papalagyan
Your Filipina page. Thank you. Kasi ang sasabihin, hindi naman pumapalag yan eh. Kahit anong sabihin ko yan. Oh. Damaging na kasi sa presidente to. Damaging na. Nakaka-apekto na to sa imahe ng Pangulo. Diba? Tapos, hindi niya kinikilala na presidente si Marcos. Kinikilala niya, siya ang presidente. May sariling luga na gobyerno siya.